Plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie. You are currently listening pa rin sa GV 99.9, Your Good Vibes. At bilang pangako mga ka-vibes, kanina ay nagsabi tayo, may makakapanayam tayo tungkol sa mga bus schedules ngayong papasok na Semana Santa. At mga ka-vibes, eto na ang ating kasama this morning, si Miss Lay from Jack Liner Incorporated. Live din po tayo mga ka-vibes sa aming Facebook page na GV 99.9 FM. Good vibes morning, Miss Lay. Good vibes morning, DJ Frankie. Yan. At eto lang, Miss Lay, para sa ating kaalaman ng ating mga ka-vibes. Once again, mga ka-vibes, kasama natin si Miss Lay, ang tagapagsalita ng Jack Liner Incorporated. Miss Lay, itanong ko lamang, diretso na tayo sa ating umagandang kwentuhan. Ano po ang overall plan para sa pagdagsa ng pasahero ngayong Semana Santa? Kayo po ba ay magdadagdag ng mga bus? Paano po yung plano natin sa this coming weekend and week na ito? Okay, DJ Frankie. Bali, ang overall plan po ng terminal namin ngayong Holy Week ay naka-anchor pa rin sa annual strategy namin dahil expected na po talaga ang pagdagsa ng pasaherong uuwi sa kanilang probinsya. Ang main goal namin is to provide 100% maayos, safe, at comfortable na service before, during, and even after the Holy Week season. Sa terminal naman po, nagtalaga naman kami ng sapat na utilities at personnel na nakaantabay sa mga pila para masigurong organize at maayos ang flow ng passengers habang naghihintay ng bus. May mga nakalala din po kaming mga sitting areas, especially for senior citizens, PWDs, at pregnant passengers. Ayan. Sa side naman ng buses, tuloy-tuloy at mas pinaigting yung regular inspection namin sa maintenance ng mga units kasi sinisigurado namin yung nasa top condition yung bawat bus dahil priority namin ng safety tsaka komportable na biyahe para sa ating mga pasahero. Ayun, thank you, ma'am. Ma'am, mayroon ba kayong bilang ng pasahero or baka may percentage kayo or statistics in the past na numero ng mga daragsa ngayong linggong ito? Base po, wala kaming specific numbers pero base sa nakaraang datos, iba-iba po yung mataas na volume depende sa ruta. So, pero generally halos lahat po ng destinations namin is dinadag sa tuwing Holy Week. And we expect thousands po talaga. Expect na full capacity talaga since Holy Week and kultura naman talaga ng Pilipino na umuwi kada Holy Week natin. So, ma'am, na-mention nyo sa bawat stasyon nyo maraming daragsa. Saan po ang mga istasyon na kung saan pwedeng sumakay yung ating mga ka-vibes at ano po yung mga ruta nito? Meron tayo dito sa Camias, dito sa May Cubao. Ang mga ruta na available namin doon is sa Marinduque, Mauban, Santa Cruz, tsaka meron din kaming another terminal dito sa Cubao, pa Batangas naman. Yung Batangas kasi namin is pa walk-in lang, wala kaming as of na wala pa kaming book online. Meron din kami sa Buendia naman, usually sa Buendia, overall kami doon. Lahat ng ruta available doon. Ayun, ma'am, na-mention nyo rin na for Semana Santa, may specific day po ba na nagsaspike talaga yung volume? For example, kasi ma'am, in the past experience ko rin, Wednesday talaga siya pumapalo. Pero ma'am, in your case na mga observation ninyo, anong araw po dumarami bigla ang mga pasahero? Inaasahan po namin na ang pinakamataas na volume ng commuters ay usually 3 days before Holy Week tsaka 3 days after Holy Week since ito po talaga yung mga peak days kung saan nagsaan yung mga pasahero papunta sa probinsya bagong Holy Week tsaka pabalik naman dito sa Metro Manila pagkatapos.
Ayan. So mga ka-vibes, vice versa ay 3 days before and 3 days after ng Holy Week, ano? Nabanggit once again sa mga kakatune in pa lamang sa radyo. Kasama po natin si Miss Lane ng Jackliner Incorporated para sa ating mga bus schedules at kaalaman sa ating mga biyahe. At eto, Miss Lay, pinaka-importante, no? May epekto po ba ang operations ninyo ngayong Holy Week sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis? Sa ngayon pong Holy Week, actually, wala pa po itong direktang epekto sa aming operations. Nakaplan at nakaalat naman po yung budget namin. Pati ang deployment ng mga bus, even before March pa lang, nakapagplano na kami. Kaya tuloy-tuloy po yung servisyo namin ngayong peak season. Nakikita lang po namin possible na epekto ay mangyayari after ng Holy Week, kung saan maaaring karoon ng adjustment kami sa mga ruta or operational aspect depende sa galaw ng fuel prices. Yes, and ma'am, maitanong ko lang, extended po ba yung hours ninyo? And if so, ano po ang oras ng inyong mga biyahe? 24 hours po ba ito? Depende po sa volume o dagsa ng mga pasahero ang magiging extension ng biyahe sa aming terminal. Kapag kinakailangan, may nakanda naman kaming additional buses na maaaring i-deploy para maservisyon yung mas maraming pasahero. Makikisigurado naman kayo na 24/7 yung operations ng mga terminals namin. Pati na rin yung mga customer service kung may mga katanungan kayo or dating sa status ng ruta, kung may mga changes sa schedules. Ayun. At ma'am, meron bang advanced reservation ng tickets sa inyong istasyon? Yes po, meron po tayong book online, may website po kami. Yun. Pero ang may specific routes pa lang yung available namin. For now, ang available routes lang online namin is Marinduque, Mauban, tsaka Lucena. And pinaprocess naman pinaprocess naman na namin yung for Batangas naman. Yun, yung malayuan, ma'am. Kasi marami talaga yan. At ma'am, talon tayo sa security, may coordination po ba tayo with PNP or kung anumang security agencies na nakaantabay sa inyong istasyon or may malapit ba sa yung nag-a-assist ng security sa Semana Santa? Yes po, pag sa security, nakipag-coordinate po tayo sa PNP. May mga nakadeploy pong PNP personnel sa ating mga terminals na tumutulong para mapanatiling ligtas siya maayos yung proseso ng pagpapasakay natin sa mga pasahero. Bukod pa doon, katuwang din natin yung sariling security team at terminal personnel para masigurong mas maayos yung crowd control at mabilis yung response kung may anumang concern sa loob ng terminal. Ayan. At syempre, mga ka-vibes, mag-share na rin tayo ng experience natin. Talagang maayos po ang mga prosesong ito kasi in the past na experience ko din, Miss Lay, i-share ko lang na talagang nakakauwi ng maayos at pipila ka rin ng maayos. Hindi naman ganun katagalan ang pila kasi sunod-sunod naman po ang bus. Ganun pa rin ba, Miss Lay? As po, as what I said kanina, kung kailangan ng karagdagang bus, magdadagdag tayo. Depende talaga sa dami ng pasahero. Mm-hmm. Miss Lee, gusto ko lang maitanong din, meron po bang, for example, Facebook page or telephone or baka nagpo-post kayo ng mga information and advisory ninyo? Nag-a-anunsyo ba kayo doon? Yes po, meron kaming Facebook. Mas okay din kung concern niyo is schedules. Pwede niyo kung i-check din yung website namin, yung jackliner.com. Pagdating naman sa advisors announcement, pwede niyo pong i-check yung official social media namin sa Facebook, Instagram, tsaka TikTok. Dahil doon po regular doon kami regular na nag-post ng updates o anumang changes sa mga ruta. Ayan. Miss Lay, pwedeng maibahagi mo sa ating mga ka-vibes kung ano yung handle niyo sa social media ninyo? Sa Facebook po, pwede nyo lang i-search yung Jackliner Inc. Sa Instagram naman, Jackliner Bus PH. Same siya ng username namin sa TikTok. Ayun. So mga ka-vibes, Jackliner PH sa Instagram at sa TikTok. Sa Facebook po nila ay Jackliner Inc.
at sa kanilang website, jackliner.com. At kasama natin this morning si Miss Lay, ang tagapagsalita ng Jackliner, para ma-sharean kayo, mga ka-vibes. Lalo na po sa mga uuwi and vice versa, ang uwi ay mag-prepare po tayo na mas maaga. Miss Lay, baka may mensahe kayo sa ating mga ka-vibes, gusto mong bumate at baka may maidagdag pa po kayo. Ayun, para sa aming mga kajak. Kajak kasi yung tawag natin sa mga pasahero. Ang kajak. Ang tip po namin ay magbaon ng mahabang pasensya. Pero yun yung unang-una. At nasahan natin na mahaba yung pila. Kaya mas mabuting pumunta sa terminal ng at least 1 hour bago yung departure para maiwasan yung pagka-late or maiwan sa bus. Tapos, magbaon din tayo ng essentials, tulad tubig, maypay, tsaka iba pang kailangan, lalo na kapag pupunta tayong probinsya. And ayun nga, ina-encourage din po namin na mag-book online, both papunta tsaka pagbalik, para makaiwas sa mahabang pila. Yes. So ayun, bukod din kasi doon, kapag nag-book po kayo online, DJ Frankie, paperless na kami ng ticket. So, yung mismong i-ticket mo sa phone, i-scan lang ni conductor doon, yon, and pwede ka nang mag-chill doon sa bus. Gusto natin. So, very convenient talaga. Opo, very convenient yan, ang mga transaction natin na ganyan. And ito ay digitalization na rin, Miss Lay, itong prosesong ito. And in this way then, very secured. Minsan kasi may mga nagpapatak na ticket, nakikita ko yan. Na-experience natin yan. May mga nagpapatak ng ticket, pag chinek ay, wala ka ng ticket para nasa train express. At ito, mga ka-vibes, ulitin lang natin yung sinabi ni Miss Lay. Tulad ng pagpunta mo sa airport hours before, sabi ni Miss Lay, 1 hour before at least, ay nandun na kayo sa kanilang istasyon para pumila or baka may hinahabol kayong oras at magbaon ng maraming pasensya kasi hindi naman natin agad-agad ma-accommodate lahat, pero they are making their way, sila Miss Lay sa Jackliner Incorporated, na marami ang bus and secured at yung mga maintenance daw nila ay okay. Once again, mga ka-vibes, si Miss Lay from Jackliner Incorporated. Miss Lay, isang pabati na lang sa ating mga ka-vibes nakikinig this morning. Magandang umaga po sa mga nakikinig ngayon. Ayan. Thank you so much, Miss Lay, sa pagpayag sa aming panayam with you at i-update natin ang ating mga ka-vibes. Have a good day po, Miss Lay. Maraming salamat. Maraming salamat po, DJ Frankie. Yan. At mga ka-vibes, manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Ito na muna ang ating next song, Trip Lang by Shehi. Manatiling nakatutok sa GV 99.9, Your Good Vibes.